Moratorium sa amortization ng mga housing loan borrowers na apektado po ng mga bagyo at ng lindol. At ang online housing fair, ating pag-uusapan kasama sina Shara Jane Falseso, ang OIC ng Securitized Accounts Division, at si Catherine Henita, ang OIC naman po ng Acquired Assets Division mula sa National Home Mortgage Finance Corporation. Magandang tanghali po sa inyo, ladies. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Hi, good afternoon, Asek Alan. Good afternoon, Asek. Okay. Ma'am, para lang malinaw, no, kayo po ay under ng anong departamento ng ating pamahalaan? This should po sa Department of Human Settlements and Urban Development. Okay. So, sa inilabas pong detalye nitong moratorium ng National Home Mortgage Finance Corporation, ang objective nito no, ay para makatulong sa mga apektado po ng mga bagyo at ng nagdaang lindol sa Central Visayas kamakailan. Kamusta po ito, ma'am? Ang moratorium po kasi, syempre, lagi naman po tayong naglalabas niyan. Kasi dahil important po yan dahil sumusunod lang tayo kasi ito ay alinsunod sa direktiba po ng ating Presidente, President Bongbong Marcos, and also Secretary po ng DSUD, Secretary Aliling. And kasi alam niyo kasi ang moratorium kasi is yung temporary suspension ng billing sa monthly amortization po ng mga borrowers natin. So, ma'am, ito yung sinasabi, buti nabanggit nyo, temporary suspension ng bayaran. Sa makatwid, kung ikaw ay merong housing loan, tama po ba, kayo po ay hindi kailangan munang magbayad sa ngayon dahil temporarily dun sa mga apektadong lugar. Paano po mag-avail nitong moratorium na ito at sino po yung mga qualified, Ma'am Shara? Yes, ASEC, ito po ay automatic na i-apply natin sa mga accounts na affected po nung nagdaan na bagyong Nando at Opong, and also at the same time, under na rin po ng moratorium yung mga nasa lugar na apektado, naging apektado ng magnitude 6.9 na lindol sa Central Visayas. So, dito po, base po sa datos na nakalap ng Collection and Accounts Management Group ng NHMFC, mayroon po tayong tinatayang 822 accounts na magbe-benefit po dito sa moratorium na ipinatupad ng NHMFC. So, basahin ko lang po, ilan po sa mga nasasakupan na lugar na naka-under ng state of calamity. So, under po nung sa bagyong Nando at Opong, ang Region 4B, Mimaropa, Region 5, the Bicol Region, at ang Region 6 Western Visayas Region, hindi na po kailangang mag-apply ng mga borrowers natin dyan sa moratorium kasi automatically, maa-apply po yung moratorium sa kanilang mga accounts. Also, dahil po dun sa lindol, sa magnitude 6.9, na nangyari naman po sa Central Visayas, yung mga borrowers po natin na located yung property sa region na ito ay automatic na qualified na po sa moratorium. Okay. Ma'am, kung si ma'am pwedeng sumagot rin, no? Ano po yung mga requirements nito? I understand marami pong nanonood sa atin ngayon. Requirements po. Requirements. Okay. Sa mga nag-a-apply, oo. Sa moratorium po. Yeah. Yes. Actually po, moratorium po, gaya na nasabi ko po, ito po yung automatic. Automatic na, Yes, oo. nasa system na po namin yan. Hindi na po nila kailangan mag-apply. Ito po ay automatic na masususpend yung billing for a certain period of time. So, for this moratorium, yung suspended na billing po will be applied from starting today, Okay. October 3 until November 2. So, regular billing will resume on November 3, 2025. Ayun na nga. So, Asek Alan, habang sinasagot ni Ma'am Shara yun, at hindi ko pa nakita yung tanong dun sa ating prompter, pero yun yung inisip ko, paano yung payment terms kung masususpend sa buwan na ito dahil nga ikaw ay nasa 4B, 5, 6 yung mga rehiyon dahil sa bagyo at sa 7 dahil sa lindol, hindi ba yung sisingilin dun sa susunod na buwan or paano mangyayari dun sa buwan na hindi binayaran? Since naka-moratorium po yung account nila for, kasi yung moratorium will run from starting today until November 2. So wala pong billing na mai-impose dun sa mga accounts ng mga affected borrowers. Regular billing will resume on November 3. So kahit magbayad sila or hindi, wala pong billing yan.
wala ring additional penalties and additional interests na i-impose po sa mga accounts nila. I-follow up ko lang, no? Pero hindi naman to parang malilibre. Parang mamumove lang sa dulo. Kumbaga, kung inaasahan nilang matatapos na yung termino ng loan nila, kung yari lang no, ng Enero, dahil nagkaroon tayo ng moratorium, magiging Pebrero na yung katapusan ng loan. Asek, Linawin natin yun na. Okay. Yes po. At So least hindi po siya, mabibigyan. hindi po siya cancellation. Yes, yes, It's yan. suspension lang po. So kung yung, tama po yung sinabi ni Asek, kung yung term nyo po, expect nyo, kunwari mag-end yung term nyo, loan term nyo ng January, let's say January 2026, dahil po sa moratorium na to, 1-month moratorium, magiging February 2026 na po siya. Sige. So itong question naman for Ma'am Catherine, no, ay dito po sa Online Housing Fair 2025, ilan yung mga properties na kabilang po sa housing fair na ito ngayong taon, ma'am? Magandang tanghali po muli, Sec, at sa lahat po ng taga-subaybay. Bali sa ngayon po, ang ino-offer na properties po ng ating ahensya sa ating housing fair program ay 257 accounts po. At 119 po dyan ay mga bagong pasok pa lang po ngayon sa ating listahan. Alright, so 257 at sa 257 na to ay 119 yung bagong pasok. Ma'am Catherine, para sa mga interesado natin mga kababayan, paano po ba sumali dito sa housing fair ng NHMFC? Bali dito po, para sa mga interesado po na kababayan natin, bisitahin lang po ninyo ang aming official website na nhmfc.gov.ph at doon po makikita na ninyo ang aming housing fair banner. Once na i-click nyo po yan, i-redirect na po kayo niyan sa aming guidelines, gano'n na rin po ang listahan po ng aming properties, proseso kung paano po sumali at mag-bid. Okay. How about the requirements, ma'am? Sa requirements po, meron lang po tayong isasubmit na Certificate of Employees with Compensation, latest payslip. Gano'n na rin po ang ating proof of residency at saka po ang ating two valid government-issued IDs po. Tama po ba, ma'am, na ang paraan na ito ay through yung tinatawag na bidding, no? So magsasabi sila na interesado ako sa ganitong property at ito yung aking gustong ibayad dyan. Ang tanong po namin, sino po yung mga kwalipikado na sumali sa ganyang bidding? Bali dito po, welcome po ang lahat na ating kababayan na nasa ibang bansa, ang ating mga overseas Filipino workers. Ganoon na rin po ang ating mga pribadong individual at pati mga empleyado po ng ating gobyerno. Okay. Magkano po yung dapat bayaran na down payment? Ito inaantabayanan ng ating mga viewers ngayon. At ano-ano po yung iba pang mga fees o bayarin na kailangan nilang bayaran? Bali, kailangan lang po nilang i-prepare ang 10% bid offer. And then, isa-settle lang din po nila ang 3,000 pesos na processing fee. Alright, no? So, Ma'am Catherine, gaano katagal yung magiging term nito at magkano po yung interest rate? Bali, i-offer po ay 10 years na maximum loan term na mayroon pong 6% interest per annum. Follow up ko lang po, Ma'am Catherine, no? Tanong mula sa DZBB kay Miss Tuesday New, ano po yung status ng mga housing units na ito? Gusto ko rin tanong yan, no? Na underbidding. Gaano kalaki ho ba ito? Bago ba sila? Foreclosed? Ano po typically yung estado ng mga property na ito, Ma'am Catherine? Bali dito po, meron po silang makikita sa listahan ng ating website na occupied properties. Meron din pong house and lot, meron pong lot only, meron pong abandon. So dito po, pwede po silang makapamili ng gusto po nila na naroroon sa mga gusto po nilang lokasyon mismo. At pwede ba nilang puntahan? Apo. Pwede. Yan. Mas prefer po siguro na i-ocular visit muna po ang property bago po sila mag-bid po. Okay. Kumbaga, puntahan muna ang pinakamalapit na tanggapan ninyo, yung mga concerned citizen natin. Yes po. Okay. Ma'am, mensahe na lang po ninyo sa ating mga kababayan na nakatutok ngayon. Nais po naming imbitahan ang lahat ng ating mga taga-subaybay na nais magkaroon ng kanilang sariling tahanan. Kami po ay inyong samahan dito sa aming Housing Fair Program.
ano lang po kayo, bumisita sa aming website na nhmfc.gov.ph upang makasali po sa bidding period na nagsimula na po noong September 23 at magtatapos po ng hanggang October 22. Ang atin naman pong opening of bids ay sa October 29 na po. Mukhang maraming interesado, no? Maraming nagte-text at maraming nagpapatanong. So puntahan nyo yung nhmfc.gov.ph para dun sa mga detalye. Maraming salamat po sa inyong oras, Ms. Shara Jane Falseso, OIC ng Securitized Accounts Division, at si Ms. Catherine Henita, OIC ng Acquired Assets Division mula sa NHMFC. Salamat po. Salamat po. Thank you, Ase.